Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po ito yung pag-usapan po natin na public office is a public trust. So yan po yung bukang bibig po nung nakaraang budget deliberation po ng OBP ng House of Representatives. So madalas po natin naririnig yan dahil gusto nilang ungkatin, gusto nilang busisiin yung budget ng OBP natin. Gusto nilang malaman kung ano yung pinagkagastusan ng confidential funds. So, pag sinabi nyo public office sa public trust, kumbaga dapat accountable po yung ating mga opisyal sa paggamit ng pera po ng taong bayan. So, yan po yung ipinunto rito ni Sir Ted Pailon dito kay Representative Rosas ng Makabayan Black. So, sila yung madalas nating naririnig na bumibigkas po ng public office sa public trust. So, dahil po dun sa inilabas na video ni Madam VP Sara Duterte, so may involvement kasi sa na kongresista di umano na kumukuha daw po ng kickback doon sa budget ng DepEd. So nagkakalaga po yun ng almost 5 million yata kasi andun yung value binigay ni Madam BP Sara. So dito maganda yung naging tanong dito ni Sir Ted Pailon dito kay Representative Brosas kasi sila yung mainit na na bumubusisi ng budget po ng mga departamento, ng mga opisyal po natin. So, hindi sila, kumbaga, oo, andun na tayo sa kumbaga, na-appreciate din natin yung kanilang effort na gampanan, yung pagiging pagbusisi do sa budget ng ibinibigay sa mga departamento ng gobyerno natin. Pero ang hindi lang kasi natin nagugustuhan doon is yung may sinisingle out sila na kahit sabihin nilang walang halong politika yung kanilang pagtatanong o yung gusto nilang malaman doon sa opisina ng Vice Presidente. Pero hindi natin maiwasang isipin may halong politika. Kasi siyempre, totoo naman, siyempre, di ba? Kapag kung sino yung nakaupong presidente, halos lahat ng politiko kailangan dumikit para hindi, alam niyo yun, siyempre may pinag-uusapang budget di ba? So, when you say budget, hindi pwedeng mawawalan o hindi pwedeng mawalan ng budget itong mga, sabihin natin, mga mambabatas natin. Siyempre, itanggiman nila, may kumikita pagdating sa budget. Kaya nga sabi ni BP Sara, di ba, may lumapit sa kanyang dalawang kongresista at ina-arbor yung kickback doon sa pagpapagawa ng classroom na amounting 5 billion yata po yun. Diba? So, siyempre, kapag malayo ka sa kusina or hindi ka madikit, hindi ka malapit doon sa nagbibigay ng budget, posibleng maliit lang ibigay sa iyo or hindi ka bigyan ng project para siyempre yung budget mo maliit lang. So yan po yung nangyayari sa gobyerno natin na ramdam natin, yun yung pinakikita o tinutumbok ni Sir Ted Pailon dito kay Representative Rosas. So yan po yung pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong interview ni Sir Ted Pailon dito kay Representative Brosas ng Makabayan Black tungkol po sa public office, isa public trust. At ito yung issue dun sa ni-raise ni Madam BP Sara sa kanyang video kung saan may kongresista or merong anomalya doon sa project ng DepEd. Next question, public office is public trust. So meaning, dito wala kayong sinisino, di ba?
Tama, Yes. no? Okay. Pangalawa, sa kabuuan kanyo ng budget, the whole budget, you scrutinize it. So, yun po ang aking pong panggagalingan dito. So, sabi ho ninyo kanina, Madam Chair, na hindi nyo po napanood o nabasa yung transcript nung part 3 po nito pong interview kay VP Sara. Yung po bang part 2 nabasa ninyo, napakinggan ninyo? I'll be honest, Ted, hindi ako masyadong Okay. Sige. naghunood. Okay, sige po. Kasi nga siguro baka naiinis kayo. Tama yun eh. Pag ayaw mo, huwag mong panoorin. Di Tulad yan, napakasimple lang ng ano rito, ng bitag dito ni Sir Ted Pailon regarding dun sa video ni BP Sara. Hindi naman yung video kasi ni BP Sara, hindi naman yun ginawa para lang manira or mag-akusa na tungkol dun sa budget ng DepEd. Ginawa yung video na yun, may kasamang ebidensya. So makikita naman daw doon. Mamaya ipaliliwanag ni Sir Ted Pailon, pero bibigyan ko lang kayo ng konting teaser dun sa ebidensyang sinasabi rito ni Sir Ted Pailon na doon muna tayo sa hindi man lang niya pinanood or binasa kung ano yung nilalaman ng video ni BP Sara. Kasi doon, pinapakita niya kung paano paano kinukurakot yung pera, especially doon sa pagpapagawa ng building or ng classroom ng DepEd. So, issue po ito kasi corruption eh. May kumukuha ng pera, especially ang kumukuha, kongresista. Yun ang sabi ni BP Sara. So, na-plug down na po ng COAC. Diba kung mapapansin nyo, every year na lang, every administration, for the longest time, ang laging napupuna ng COA, bakit hindi nagagawa ng DepEd na makapagpatayo ng building or classroom? Diba? Yun yung madalas nating napapansin. So, ang sinisisi lang natin dito nung una, mabagal yung DepEd secretary, mabagal ang DPWH kasi DPWH ang gagawa, hindi naman po DepEd yung magpapagawa. So, ang gagawa niyan, DPWH. So, doon natin naibabato yung sisi sa dalawang departamento, yung which is yung head ng DepEd tsaka ng DPWH. So, doon natin nakikita lang yung problema. Pero dito kasi, kaya pala hindi nagagawa yung mga classroom or building ng DepEd dahil binabawasan pala ng malaking porsyento yung budget para doon sa pagpapagawa. Tulad na sinabi ni BP Sara, may lumapit sa kanyang dalawang kongresista na kinukuha, ina-arbor yung budget o yung porsyento doon sa pagpapagawa ng classroom which is 5 billion. So, siyempre, kapag binawasan mo yung 5 billion, tapos ang budget mo is 5, kung ang budget mo certain amount, like sabihin natin 10 billion. So, siyempre, marami ka na magagawang classroom doon. Pero dahil nga kinukuha ng mga kongresista, sabi nga ni BP Sara, so natatapyas. So, yung target mo dapat na 10 classroom, nababawasan. So, kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit napaplug down ng COA. Hindi lang to kay BP Sara ha. Kahit sa mga nakaraang mga taon dito sa DepEd, yan lagi nagiging puna. Mabagal ang pagpapagawa ng classroom or kulang. Hindi nagagawa talaga totally. So, ito pala isa sa mga rason. Kaya nga sabi dito ni Sir Ted Pailon, hindi nyo po ba napanood? So, sabi ni Representative Rosas, hindi daw. So, sabi nga ni Sir Ted Pailon, natural, kung hindi mo nga naman gusto yung tao, wala kang tiyagang panoorin yung nilalaman ng video or malaman man lang kung ano yung nirarant doon ni Madam BP Sara. Kaya dito, babasahin ni Sir Ted Pailon kay Madam Arlene Brosas kung ano yung nilalaman nung video ni BP Sara, kung ano yung ba issue nun. Kasi hindi lang kumbaga, hindi lang naman yung issue yung inilabas ni BP Sara para lang gumante or alam niyo yun na ibaling lang sa iba yung issue. Ito inilabas ni BP Sara dahil ito budget ng DepEd to. Budget to ng mga kababayan natin na nakikinabang sa eskwelahan. So may corruption. Yun yung pinaka bottom line nung
mga inilabas sa video ni Madam VP Sara sa kanyang departamento, yung korupsyon na kinukuha. Kaya nga siya nag-resign, 'di ba? Sabi nga niya, isa ito sa mga dahilan bakit siya nag-resign bilang DepEd Secretary. Dahil hindi nang kumbaga ilang beses niya nang iniraise yung problema na to kay Junior, kay BBM, pero wala siyang nakuwang suporta. So isa ito sa mga ikinadismaya niya. Kaya siya nag-resign bilang DepEd Secretary. Ngayon, so dahil may korupsyon, yun nga yung trabaho nitong Makabayan Black, especially nito nila Arlene Rosas, nabusisiin ko saan napupunta yung budget. So, ang gustong mangyari dito ni Sir Ted Filon ay maimbestigahan nitong Makabayan Black. Patawag man lang sila ng hearing para tumbukin saan ba napupunta o ano ba yung pinanggagalingan ng issue na to. So, tuloy natin. Pero ako po lamang dito, sabi ko nga po kahapon, ilalayo ko ang politika na issue dito. Ang akin is, ano ba sinasabi nung tao? Yung pong transcript nito, ito po nilalaman nung kanyang pahayag. Opo. Tungkol po ito sa budget ng DepEd sa classroom construction. Sabi niya rito, ito po kasi meron siyang prueba dito May papel. So, may pruweba siya tungkol sa pagpapagawa ng DepEd classroom. So, isa yun sa binabanat nila kay BP Sara na bakit wala raw nagawang classroom, bakit daw mabagal yung pagpapagawa ng classroom. So, ito yung sagot ni BP Sara. Although hindi niya to sinagot dun sa sa budget deliberation kasi nga hindi na siya may hawak ng DepEd Kasi awkward naman na hindi mo naman hawak yung departamento na ikaw yung magsasalita. Diba? Dapat tanungin mo yung kung sino nakaupo ngayon. Yun nga lang, yung nakaupong bagong DepEd Secretary na si Angara, hindi naman niya masagot din ng direkta kasi nga hindi naman niya, kumbaga hindi naman niya time nangyari yung yung issue na yan. So, sa kanya mahirap din sagutin. Kaya nga ito, nilabas na lang dito ni BP Sara, at least pag-usapan dapat to, hindi na dapat tanungin kung sino yung nakaupo ngayon o yung dati nakaupo. So dahil ito ay nilabas ko na yung issue, dahil trabaho niyo yan bilang mga mambabatas, gawan nyo na paraan. Kasi nga, yung vice presidente, wala namang hinahawakan departamento So ang pinaka naging way niya lang dito, gumawa siya ng video para i-inform na ito pala yung nagiging problema sa DepEd. Gawan nyo ng paraan, gawan nyo ng investigasyon, musisiin ninyo kung ano ba yung nangyayari dyan. So tuloy natin. Siya rito, NEP vis-a-vis GAA. Alam niyo ho yun? Okay, pati yung sinasabi din po na listahan na isinabit ng mga kongresista. Ito, babasahin ko Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na iyon, kung hanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at inilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa... So, nakuha nyo, yung 5 billion na hinihingi, diba? Kasi, kumbaga, iwalay man natin yung approved budget na binigay ng presidente. Doon muna tayo sa unang aligasyon ni BP Sara na may lumapit sa kanyang dalawang kongresista na kinukuha yung 5 billion para doon sa budget ng repair and construct ng classroom. So, hindi pumayag si BP Sara. Kasi nga, budget yung pangpapagawa ng classroom So, ang nangyari, dahil hindi nagtagumpay yung dalawang kongresista na makuha yung kickback na yun na 5 billion, ang ginawa, iniakit nila sa General Appropriation Act na yun, yung GAA. So, ang inaprobahan ng presidente is 19 billion. Yun lang ang approved. So, dahil doon sa GAA na ginawa itong mga kongresista, walang nagawa sa BP Sara, kinuha pa rin yung 5 billion niya para ilagay doon sa additional na 19 billion para sa construction ng classroom tsaka ng repair ng classroom. So,
nagtagumpay pa rin in a way yung dalawang kongresista kasi although hindi ibinigay ni VP Sara yon, pero nakuha pa rin dahil nga dun sa GAA na ang may hawak is yung mga mambabatas natin. Alam niyo, ang ipinakaano rito parang ginawan ng paraan para makuha yung 5 billion. So whether gusto or ayaw ni VP Sarang ibigay, wala siyang magawa kasi yun yung nasasaad sa batas na pwedeng kuhanin yun ng presidente or ng GAA na ginawa ng mga mambabatas natin. So, no choice. Nabawasan pa rin kahit na hindi pumayag si VP Sara nung una na ibigay yun, nagawa ng paraan ng mga mambabatas yung dalawang yun na makuha yung 5 billion. So, yung 19 billion, naging 24 billion. Kuha ninyo, mas lumaki pa yung nakuha nila. Kumbaga dapat 19 billion lang yung kukurakutin nila. Nadagdagan pa na additional 5 billion. So, naging 24 billion yung budget na pwede nilang kupitan ng pera na hindi na control ng DepEd yun. Yun yung pinupunto rito ni Madam VP Sara. Repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel, nandyan yan, naging 24 billion. At hindi lang yan. Dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa papaano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. At ito nga daw po, binabanggit nga na ang ultimo DPWH hindi alam itong listahan na ito. So ang question is, kung totoo po, Madam Chair, na kayo po ay public office and public trust sa lahat po ng kawani ng gobyerno at ang pambuong budget po ang inyong sinusuri, hindi ba nararapat na suriin nyo ito dahil regardless of politics, mabigat itong akusasyon ni VP Sara na Ito ang tinatanong dito ni Sir Ted Filon, itong si Arlene Brosas. Hindi to tanong para papunta kay VP Sara. So tinatanong dito ni Sir Ted Filon, itong si Brosas, kung ano yung gagawin nila. Dahil mabigat nga yung aligasyon, so sinisintabi niya muna yung politika. So may aligasyon na kinukuha nga daw yung budget ng DepEd at inilalagay sa ibang, alam niyo yun, kumbaga, ang namimili mga mambabatas natin. So, itinabi muna rito ni Sir Ted Filon yung usaping politika. So, dahil nga sabi ni Arlene Brosas, public office is a public trust. So, walang dapat sinisino-sino. So, may corruption na aligasyon si VP Sara at wala naman siyang kapangyarihan na busisiin or magpa-imbestiga tungkol dyan sa nangyayaring kalakaran na yan. So, ang tanong dito ni Ted Filon, dahil nga sila yung mga may kapangyarihang bumusisi, magpatawag ng investigasyon, so anong gagawin nila? So, yun yung tanong dito ni Sir Ted Filon dito kay Arlene Brosas. Ito pong pondo para sa classroom construction ay mukha pong may hindi tamang pinupuntahan. Yes. Hindi siya nakasagot kagad. So, ibig sabihin na corner siya rito ni Sir Ted Filon kasi alam niya. Imposible hindi niya pa nabasa or hindi man lang siya nakakuha ng konti man lang info tungkol dun sa video ni Madam VP Sara. Most probably alam niya kung ano yung nangyayari doon. Pero dahil nga kumbaga, alam niyo yun yung sabi nga ni VP Sara, yung sa budget, yung pagbusisi, ano na lang yan eh. Parang naglalaro na lang, parang ganun. So, hindi na to talagang seryosohan na sabihin natin talagang nasa puso yung pagbusisi. Ito parang ginagawang pakitang tao na lang. So, dito makikita nyo, hindi kagad nakasagot si Arlene Brosas na, okay, sige, paiimbestigahan namin yan kung ganyan yung kanyang aligasyon. Pero dito parang ang isip niya kagad dito paano niya didepensahan yung aligasyon ni VP Sara. Titingnan niya muna rito kung tapos bila niyang parang ibibigay niya yung sisi o yung burden of proof kay Madam VP Sara. So parang sasabihin niya rito, sana umattend siya para na-erase niya yung problema na yan.
Hindi naman yun yung tanong ni Sir Ted Filon dito eh. Ang tinatanong niya, ikaw, Arlene Brosas, ano yung gagawin ninyo? So, tutuloy natin, tinan nyo. Said, oo. Totoo yan, no? Public office is a public trust. Talaga naman, ano? Kaya po yung pagbusisi doon sa budget nung classroom, sa totoo lang, inaangal na namin yan. Eh. Si Kong Franz lang madalas mag-raise yan, saka si Kong Raul Manuel. Okay. Kaugnay sa DepEd budget ng classrooms. Kulang na kulang talaga ang budget sa classrooms. Yan talaga problema ng mga, even Madam, hindi nyo naiintindihan. Hindi po kulang ang budget sa classroom. Kinukuha po yung budget sa classroom. Yun yung punto rito, yun po yung issue na sinasabi rito ni Madam VP Sara na pinaiintindi sa inyo ni Sir Ted Filon. Hindi kulang yung budget. Kinukulangan kasi nga kinukupit yung budget sa pagpapagawa ng classroom. Kaya ngayon laging nasisita ng COA sa DepEd na bakit lalo na ngayon sa administrasyon ni VP Sara. Yan yung napuna ng COA. At yan yung ibinabato ngayon kay VP Sara na incompetent nga daw siyang maging DepEd Secretary dahil hindi nga niya nagawa ng paraan para, alam niyo yun, makapagpagawa siya ng maraming classroom. So ito nga yung dahilan, sinasabi na nga ni VP Sara, na ito yung dahilan kung bakit hindi nakakapagpagawa ng classroom. Hindi kulang ang budget, kinukuha yung budget ng mga mambabatas natin. mga kongresista, no, I remember sila din ay nagrereklamo doon sa hindi naman nagagawa yung walang bagong building, kulang mga ganito, etc. Pero sa budget po niya, mas maganda sana kung nandun siya at natanong siya. Kasi kung ang pinag-uusapan natin, particular dun sa classroom, sana natanong yung mga particular issue na yan sa kanya at nakasagot, diba? Kasi so yun na nga yung punto ngayon, sinabi na nga ni VP Sara na ganito yung nangyayari sa budget ng DepEd. Yun yung sinasabi ni Sir Ted Filon. Ito na nga nangyayari, sinabi na nga So anong gagawin ninyo? Kasi dito parang ibinibida niya pa yung mga kasama niyang kongresistang makabayan black, yung nag-recruit ng NPA, yung convicted ng child abuse. Parang binibuild up niya pa eh. Hindi naman yun yung punto ron eh. Ang punto rito ni Sir Ted Filon, ito na nga, alam na nga natin, may aligasyon na. Sinasabi na nga ni VP Sara, yung korupsyon, yung sistema ng pangungupit, pagkuha ng budget ng DepEd, ito na. Anong gagawin ninyo? Gusto nating malinawan eh. So kung meron palang ganun, saan napupunta yon? Anong nangyari doon? Okay. Plus, yung mga accusation niya, kasi nag-bycam yan eh. Doon pa lang, malalaman mo na, at doon pa lang, pwede ka nang umangal. Pwede bago naman, after naman sa amin, diretso sa Senate eh. So ibig sabihin, may imprimatur din ng Senado kung ganun yung nangyari. And the Senate should know that. Nagugas kamay pa. Diba? Parang ibinato naman niya rito sa Senate. Ang tinatanong dito, dahil ikaw ang kausap ni Ted Filon at meron naman kayong kapangyarihan na mag-imbestiga, magpatawag ng mga resource person, na magpa-contempt ng mga resource person na hindi sumasagot sa gusto nyong isagot, anong gagawin ninyo? Yun yung tanong dito ni Sir Ted Filon. At ganun yung yung Senado, alam nila kung ano yung nangyari at kung saan din nilagay yung pera. So dapat doon pa rin natanong na sa kanya, 'di ba? Okay. Yung issue na 'yan. Or di kaya na-divulge na 'yon. So maganda po sana talaga nandun siya nung hearing ng budget mismo. Issue, opo. So, yung nga po. So, considering na siya hindi nasipot, di ba? Considering po na nagsabi niya na kahit ako zero budget, may bahala na kayo sa akin. Considering po yung ganung statement po ng VP, ano hong balak nyo? Kayo ba'y maghahain ng resolution dito for an... Ito, sinimplify na ni Ted Filon yung tanong niya, baka kasi hindi naintindihan o talagang umiiwas lang si Arlene Brosas na magpatawag. Kasi ang tatamaan dito, mga kapwa niya kongresista. Kasi sabi ni VP Sara, may lumapit na 2 congressman sa kanya. So, may tatamaan na kongresista. Kaya dito, pinipilit umiwas ni Arlene Brosas, sagutin yung tanong. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, ibinato niya kay Madam VP Sara na bakit daw hindi umattend para erase daw niya sa bicameral conference or sa BICAM ng Senado at Kongreso yung budget ng DepEd na nawawala or kinukuha. Ibinato naman sa Senado na parang dapat
kayo yung magbusisi kasi part din kayo dyan. Pero isinintabi niya kagad yung sarili nila bilang kongreso. Parang umiwas. Di ba na, teka lang, aatras ako, kayo nang bahala muna dyan. Parang ganun yung nangyayari dito eh. Kaya nga sinimplify ni Sir Ted Filon dito na okay, eto na, hindi na nga umatin si BP Sara. So anong plano nyo ngayon? Since sinabi niya nga na may ganito, so anong plano? So ibinalik niya yung tanong, pinasimplify niya na para maintindihan dito ni Arlene Rosas na hindi natin alam kung hindi niya naintindihan o talagang pinipilit niyang wag intindihin dahil galing kay Madam BP Sara yung aligasyon na yun. Another issue, because this revelation, I think, will merit another resolution asking for an investigation, and this time, you can invite her again. Yeah, actually, meron kami mga resolutions inviting her doon, not inviting her, resolutions kaugnay sa mga issues ng DepEd, Pero I will get back doon sa mga ilan namin, na file namin, even yung mga laptop. Actually, 2022, 2023 pa lang, meron na kaming mga ilang resolutions doon. But anyway, we will review that kasi yan naman ay isa sa mga duty talaga natin. Tingnan natin ano yung mga iba pang mga kaugnay niyan. Pero ang totoo, Ted, it's just isa yan sa mga issue na talagang ang tindi nung yung kakulangan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Grabe talaga yung kakulangan natin sa tsaka yung paggasta doon sa pera, 'di ba? Yung pong underspending. Kaya nga po dapat siyang humarap. Pero kasi po ako nung binasa ko ito at napanood ko ito, ako naman sa akin lang bilang mamamayan sinasabi ko, ito'y panibagong katwiran din para imbitahin siya ulit to enlighten us dito po sa kanyang binabanggit. Kasi kung hindi siya ulit sisipot, ako mismo isipin ko na mukhang hindi ka seryoso dito sa iyong revelasyon na ito na may umano ay maaari tayong pagkahinalaan dito nga sa papalobo ng pondo ng classroom construction ng ilang pong mga kongresista. That's the point po, Madam Chair. Anyway,